Parang isang panaginip sa sandaling pag-idlip. Lumuwag, luminaw ang kaling masikip. Kalat at dumi, niligpit at nilinis. Sa 2 araw inalis ang bahid at dungis. Trahedya ng pandemya, gutom ang dala. 15 araw inahon sa ayudang kahon-kahon. Bagong ospital, mabilis tinayo para impeksyon ay mapatid. Bakuna, milyon na ang nabigyan. Walang tigil, walang tulugan. Sa bahay na pangarap, batang squatter ang tumupad. Batang basurerong nagbalik ng dignidad. Ningning na nawala, muling binalik. Ang araw sa dagat muling humalik. Matulin ang pagsikat, maliksi ang pag-usad. Ito na ang Maynila, mahal nating syudad. Maynila, bilis kilos. Ihambalos Multimedia Channel, IMC, kakampi ng mga naapi, kaaway ng mga umaapi. Ihambalos ang kaaway ng sambayanan, ngunit bigyan ng pagkilala ang mga manggagawa ng kabutihan. Basta may mahalagang isyo, hihimayin at bibigyan ng opinyon ng Ihambalos Multimedia Channel, IMC. Halina't panurin ang isa na naman edisyon na ating bibigyan ng sapat na paghimay. Narito ang inyong kabalitaan, si Mr. Oragon ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabalitaan, saan mga panig ng mundo. Kumusta po ang gabi po ninyo, mga kabalitaan? Today is Friday, August 13, 2021. Mga kabalitaan, sa ating pong bansa, dumarami na naman po ang COVID-19 infected. As of today, sa balita, umabot na po ng 13,000 plus. Napakarami na po na naman. Hindi po umuubra ang mga bakuna laban sa virus na ito. Kaya po, mag-ingat po tayong lahat. Lalo na po ang Delta variant ng COVID-19. Mga kabalitaan, welcome back pong muli sa ating programang Ihambalos Mo. Dito sa ating YouTube channel at ang ating Facebook account, ang Ihambalos Multimedia Channel. Ngayon pong gabi, ating hihimayin ang isyo patungkol po sa politika, sapagkat mayroon na lamang po tayong 9 na buwan bago po ang 2022 presidential election. Mga kabalitaan, lahat man po tayo ay may karapatan to be voted.
bilang isang tunay na Pilipino. May karapatan din po tayong bumoto kung sino po ang ating nais na maluklok sa anumang posisyon sa ating pamahalaan. Ngayong gabi, ang ating IMC issue, Yorme Isko Moreno, tatakbong Pangulo sa 2022. Paano po nasabi ng inyo pong lingkod ng ating butihing alkalde diyan po sa lungsod ng Maynila ay tatakbong Pangulo sa darating na halalan? Ano po kaya ang kanyang mga achievements, ang kanyang quality bilang isang politiko ng ating bansa? Iyan pong lahat na yan ay ating bibigyan ng pansin at bibigyan po natin ng kasagutan ang mga katanungan iyan, mga kabalitaan. Kaya po, manood po kayo sa ating live ngayon, gabi. Noong Huwebes po, Agosto 5, ang ating mayor dyan po sa lungsod ng Maynila resigned as member and vice chairman for political affairs of the National Unity Party or NUP. Bakit po siya nag-resign sa naturang partido politikal na kanyang kinaaniban? Sapagkat sa aking palagay ng inyong pong lingkod, siya po ay tatakbong Pangulo sa 2022. Lumipat po siya sa Aksyon Demokratiko ng dating Senador Raul Roco. Siya po ang founder ng partidong iyan noong 1997. Bakit po tumiwalag ang ating alkalde dyan po sa Metro o dyan po sa Maynila? Sapagkat, sabi po niya, ang kanyang partido noon na NUP ay makikipag-anib sa partido ni Sara Duterte, ang hugpong ng pagbabago, na kung saan, sabi po niya, ni Mayor Isko Moreno, ay hindi po niya susuportahan. Kaya po siya lumipat sa Aksyon Demokratiko. Ang kanyang sinabi na eksakto mga kabalitaan ay ito, and I quote, "Ayoko namang maging problema pa ng partidong aking kinabibilangan. Kung hindi naman tayo naniniwala doon sa itinutulak nilang kandidato." Iyan po ang prinsipyo ng ating alkalde dyan po sa lungsod ng Maynila. Totoo po naman, anin pa niya ang partidong iyan kung ang sinusuportahan nito ay hindi mo naman kayang atimin. Mabuti pang umalis sa partidong iyan. Wala pong problema yan. In fact,
Siya po talaga ang dapat na tumindig sa oposisyon bilang pambato nila. Hindi po sino man dyan sa mga nagsasabing sila ay kakandidato. Hindi po sila mananalo kung sila po ay tatakbo maliban kay Yorme Isko Moreno. Siya po ang mabigat na kalaban ngayon ng administrasyon ni Duterte sa darating na halalan 2022. Nang tanungin po naman siya kung bakit po siya ay umanib sa Partidong Aksyon Demokratiko. Ang sabi po niya, and I quote, "Mayroon po kaming magandang nakita at pwede naman na. Diba tayo chairman ng partido sa lokal dito? Yung Asenso Manileño. Nila-line up lang natin sa bagong partido na ating sasamahan." Iyan po ang kanyang pahayag. Mayroon po daw siyang nakitang maganda sa partidong kanyang inaniban ngayon. Mga kabalitaan, kahit po ang inyong lingkod, ninanais din na tumakbo si Mayor Isko Moreno bilang Pangulo ng ating Republika. Wala na pong iba. Sana magkaisa po ang oposisyon. Isa na lamang ang kakandidato para po maging solid ang boto sa oposisyon. Sapagkat as of now, mayroon po tayong 60 million plus voters ang rehistrado sa ngayon. Doon po, nung nakaraang eleksyon, mayroon lamang pong 16 million ang bumoto kay Digong. Kaya po, kung isa lamang ang tatakbo sa oposisyon bilang Pangulo, malaki po ang panalo natin. Malaki po. Sapagkat kahit yung 16 million na bumoto kay Digong ay muling bumoto sa standard bearer ng administrasyon, hindi po mananalo. Sapagkat mayroon pa po tayong malaking botante na boboto para sa oposisyon. Kaya lang ang problema, mga kabalitaan, kung umipal ang mga ibang kakandidato, sasabihin sila ang oposisyon. Ngayon, mahahati ang boto para sa oposisyon. Iyan po ang delikado. Iyan po ang magiging dahilan para matalo ang oposisyon sa darating na eleksyon 2022. Mga kabalitaan, on Tuesday, noong Martes, August 10, ang ating butihing alkalde ng lungsod ng Maynila, he was elected as president of the party. Ano pong party iyan? Political party. Iyan po ang Aksyon Demokratiko. Ibig sabihin, malaki po ang tsansa ng alkalde ng Maynila na maging standard bearer ng Aksyon Demokratiko sa darating na halalan. Kaya po, natuwa po ang inyong lingkod nang malaman ko po ang
development na ito kay Mayor Isko Moreno. Malaki na po ang laban ng oposisyon sa administrasyon ngayon. Mga kabalitan sa mga balita, mayroon pong mga tandems yung nagsulputan. Ang una na po dyan, si Bongo, yung latest sa administrasyon. Bongo Rodrigo Duterte ang magtatambalan, mga kabalitaan. Yan po ay tinaguriang ng inyo pong lingkod na Gudo Tandem. Binaliktad po ng Dugo Tandem. Ibig sabihin, madugo po ang labanan. Madugo po kung ito po ay mananalong muli dyan po sa Malacanang. Madugo po ang labanan. O kaya po ay ang tinaguriang Burod, Bong and Rodrigo Tandem, Burod. Sa Tagalog ay mahina. Sa English ay weak. Burod. Burudon ka man ngani gaya. Kung si Bongo ang kalaban ni Isko Moreno, hindi po mananalo si Bongoloid kay Isko Moreno. Ang isa pa pong tandem na naglabas sa mga balita, ito pong si Ping Lacson at Tito Soto. Sabi sa Bicol ini, bago man pag usmak mga kabalitan ha, ini po ang tandem na Tisot, tandem. Ping Lacson and Tito Soto, tandem. Pisot tandem. Ipal din po ito. Opposition daw ito. Hindi po ito mananalo. Sayang ang boto natin dito. Mayroon pa. Lumalabas na magka-tandem sa darating na halalan. Ito pong si Sara Duterte at Bongbong Marcos, mga kabalitaan. Ito po ay ang tinaguriang sabong tandem. Sabong Sara at Bongbong Marcos. Sabong tandem. Sa ngayon, si Isko Moreno ay wala pong katandem pa. Sana matuloy na tumakbo ang ating alkalde dyan po sa Manila bilang Pangulo ng ating bansa. Mga kabalitaan, ang kanyang accomplishments and strong qualities as mayor dyan po sa lungsod ng Maynila. Ang una, mga kabalitaan, kaya po, kaisa po ako niya kapag siya po ay tatakbo bilang Pangulo ng ating bansa. Ang una, clean track record. Malinis po ang record ng alkalde ng lungsod ng Maynila na si Isko Moreno.
In fact, wala po tayong narinig sa mga balita na naglagay sa kanyang pangalan sa kahiyahiya. Malinis ang kanyang serbisyo publiko mula nang siya ay maluklok na counselor dyan po sa lungsod ng Maynila hanggang sa maging vice mayor po siya at hanggang ngayon na siya na ang alkalde dyan po sa Maynila. Ang kanya pong tangible accomplishments, yung nakikita po natin na mga accomplishments ni Isko Moreno mula po nung una niyang mag-render ng service sa Metro Manila o sa Manila as mayor. Ang una, nilinis po niya ang Maynila. Laman ng balita nasyonal, maging sa mga dyaryo, maging sa radyo, maging sa telebisyon, sabi sa Kastila. Ang kanyang regular clearing operations sa Quiapo, sa Divisoria, Baclaran, Blumentritt at iba pang lugar dyan po sa Maynila. Binigyan po ng ating alkalde dyan, si Isko Moreno, ng bagong anyo, ang kabisira ng ating bansa. Dati po, dugyot ang Maynila. Nang siya ay umupo, nilinis niya po yan. Nilinis po niya ang kadugyutan ng Maynila. In fact, mga kabalitaan, mayroon po siyang 3,373 roads cleared na linis na kalsada, mga kalsada. Mahigit 3,000 po yan. At mayroon pong 147 barangay halls na na-demolished. Sa loob lamang po yan ng 100 niyang araw sa panunungkulan dyan po sa Maynila. Hanggang ngayon, mahigit na siguro na 4,000 ang nalinis niyang mga kalsada dyan. Mayroon po kasi siyang Executive Order number 43 na nagsasabi po na all barangays required to conduct a once a week clean-up drive sa kanilang mga lugar. Kaya po, kapag nakita ni Isko Moreno na inyong barangay ay dugyot, pagagalitan po kayo. Sapagkat nagkakaroon po siya ng ocular inspection. Sa kanya pong mga live sa YouTube at sa kanyang Facebook page, makikita po ninyo na hindi po halos natutulog ang alkalde ng lungsod sa pag-iikot sa buong Manila. Ganyan po ka-determinado ang ating butihing alkalde para lamang malinis ang kabisira ng ating bansa. Ang sunod po, mga kabalitaan,
ang kanyang tangible accomplishments. Ang sunod po, ipinagbawal ang illegal vendors. Noon pong panahon, ang Baklaran ay hindi na po madaanan ng sasakyan. Ang Divisoria, ganun din po. Ngayon po, makikita po ninyo, pumunta po kayo sa mga lugar na yan. Malinis na po. Malinis na po. Wala na pong vendors. Inalis po niya. Sapagkat iyan ang pinagmumulan ng makipot na kalsada. Iyan ang pinagmumulan ng kadugyutan diyan po sa Maynila. Inilagay po niya sa tamang lugar ang mga vendors sa Maynila. Resulta po, gumanda ang Maynila sa kanyang pamamalakad. Kaya po, kung ito ang mananalo sa darating na halalan 2022 bilang Pangulo ng ating Republika, nakakasiguro po tayo, ganon din po ang gagawin niya sa buong bansa. Sunod po, na kanyang binigyan pansin, ipinahuli ang mga kriminal sa lungsod. Kasama na po dyan ang mga drug addicts, mga kabalitaan. Sa kanyang panunungkulan sa loob ng 100 araw, 80 ng mga barangays dyan po sa Maynila ang cleared sa droga. Tunay po ang kanyang dedikasyon na hindi lamang linisin ang Maynila, kundi alisin din dyan ang kriminalidad. Marami po dyan. Marami po. Hindi man po totally maalis lahat ang krimen dyan, at least nabawasan po sa panahon ni Isko Moreno. Ang gumagawa ng mga peking dokumento sa Rigto at iba pang lugar, kanyang pinahuli, at iba pang mga krimen o kriminal dyan po sa Maynila. Resulta po, bagya pong bumaba ang crime rates dyan po sa nasabing lungsod. Ang sunod po, ipinatupad ng buting alkalde dyan po sa Maynila ang kanyang programang dubbed as MBN o ang Minimum Basic Needs ng kanyang mga constituentes. Ang kanyang mga nasasakupan. Ano po itong minimum basic needs na sinasabi po ni Isko Moreno? Ito po yung pabahay, trabaho, pagkain, edukasyon, at kalusugan. Lahat pong ito sa kanyang termino. Sa halos 3 taon niya sa serbisyo bilang punong leader, political leader, dyan po sa Maynila. Lahat ng ito ay binigyan niya ng pansin. Iisa-isahin po natin. Dito po tayo muna sa pabahay. Sa mga squatters ng lungsod at wala pong matirhan.
Marami po dyan sa Metro Manila ang squatters. Marami po. Dyan po sa Tondo, sa Basico, Binondo, at iba pang lugar. Naglipa na ang mga squatters. Resulta po, sabi ng ating alkalde, dyan po, bibigyan po sila ng pabahay ng pamahalaan. Ngayon po, mayroon pong pinapatayo ang ating butihing alkalde dyan po sa Maynila na 20-story building. Isa pong ala condominium unit, condominium building ang pinapatayo po sa San Lazaro Residences. Mayroon pong 382 families ang mabibigyan nito. Napakalaki pong tulong. Ito po ay doon po sa lugar ng San Lazaro sa Maynila. Napakalaki pong tulong sa mga wala pong disenteng bahay. Ngayon, sa panahon ni Isko Moreno, binigyan po sila ng disenteng bahay o pabahay para sa kanila. Kaiinam po ng ginawa ni Isko Moreno. Ang isa pa po na ala condominium building na pinapagawa ng ating butihing alkalde dyan sa Maynila ay ang Basic Community. Basic Community. Ito po ay doon sa Basico. Kaya kanilang tinawag na Basic Community. Basic Community. Mga kabalitaan. Isa pong mala condominium building ang itinatayo para po sa mga squatters dyan po sa Basico. Napakagandang proyekto na para sa masa. Isa pa pong pabahay na ginagawa dyan po sa Maynila ay ang Condominium 1 and 2. Condominium 1 and 2. Ito po ay para sa mga squatters dyan po sa Tondo. Dalawa po itong mala condominium na building. Ito po, ang bawat isa ay mayroon pong 15-story building. Marami po ang mga pamilya ang mabibigyan po nito dyan po sa Tondo. Kaiinam po ng kanyang proyekto. Ito po ay napapaloob doon po sa kanyang programang MBN, ang Minimum Basic Needs ng kanyang mga nasasakupan. Kaiinam po ng kanyang ginagawa. Diyan po sa lungsod ng Maynila. Ang isa pa pong pabahay, diyan po sa lungsod ng Maynila, ay ang Binondo Minyo. Binondo Minyo. Ito po ay para dyan po sa mga squatters sa wala pong matirhan. Dyan po sa Binondo, Maynila. Mayroon pong 126 families ang mabibigyan po nito. Napakagandang proyekto po. Isa pong tunay na mayor na umaagapay sa mga wala.
sa mga masa. Lahat pong ito ng mga nakaraang administrasyon ay hindi po naisip. Ngayon po, winakasan ni Isko Moreno ang isyong iyan dyan po sa Maynila. Kung siya po ang mananalo bilang Pangulo ng ating bansa, tandaan po ninyo, maraming building, condominium buildings ang matatayo para sa mga walang matirhan sa ating bayan. Kung nagawa po niya dyan po sa Maynila, magagawa po niya sa buong bansa. Tandaan po ninyo, sa loob ng 3 taon lamang, mayroon pong 5 pabahay siya dyan po sa Maynila. 5 pabahay. Mga air-conditioned po ito. Dissenting pabahay para sa ating masa dyan po sa Maynila. Ngayon po, ang pangalawa, sa minimum basic needs ay ang trabaho. Lumikha ng trabaho ang Maynila through job fairs. Sandamakmak na job fairs ang isinagawa dyan po sa Maynila. Hindi lang po yan. Yung pagpapatayo ng mga condominium buildings para po sa mga squatters na pabahay ay naglikha rin po ng sandamukal na trabaho para po sa ating mga kababayan dyan po sa Maynila at Karatig Lungsod. Ang pangtatlo po, ang pagkain. Nagbigay po ng pagkain sa lahat ng mga residente ng Maynila, lalo na ngayon, pandemya. Yung sinasabi po nilang mobile kitchen at relief goods sa oras ng mga sakuna. Hanggang ngayon, lalo na po, ECQ po ang Maynila. Patuloy po ang ayuda ng ating butihing alkalde ng lungsod ng Maynila na si Yorme Isko Moreno Dumaguso. Tunay na ang kanyang programang minimum basic needs ng kanyang nasasakupan ay kanyang tinutupad. Tinutupad ng buong puso para sa kanyang kababayan dyan po sa Maynila. Kay inam po ng kanyang ginagawa. Sa edukasyon po, dyan po sa Metro Manila, maraming scholar po ang lungsod. Isa pa, bagong mga paaralan, isa na po dyan ang Dr. Alejandro Albert Elementary School, a 10-story building, at lahat po air condition. Kay gandang paaralan, mga kabalitaan. Isa pa, nagbigay po ang lungsod ng Maynila ng laptops para po sa mga guro at tablets para po sa mga mag-aaral. Ngayon, na nasa pandemya po tayo. Kay inam po ng kanyang ginagawa, hindi lamang po sa pabahay,
sa trabaho, sa pagkain, ngunit gayon din sa edukasyon dyan po sa lungsod ng Maynila. Isa pa, mayroon pong allowances ang mga guro at mag-aaral, yung mga qualified na mag-aaral. Mayroon pong allowances na ibinibigay ang lungsod para po sa kanila. Pumunta po tayo sa kalusugan na bahagi po sa kanyang programang MBN, ang Minimum Basic Needs, ang kalusugan. Ngayong pandemya, consistent ang lungsod sa pagbibigay babala na sumunod sa IATF protocols through COVID-19 Safety Marshals. Ito pong mga marshals na ito po yung sumusugod sa mga barangay dyan po sa Maynila para po consistently na warningan na sumunod sa IATF protocols. At patuloy din po ang pagbibigay ng mga bakuna para sa lahat ng residente ng Maynila. Ginaganap po yan 24/7. Wala pong tulugan. In fact, as of August 12, 1,000,000 na po ang nabakunahan dyan po sa lungsod. Bahagi pa po ng kalusugan na programa dyan po sa lungsod ng Maynila ay ang door-to-door na pamibigay ng supplemental kits para sa mga lolo at lula. Ano po ang laman ng supplemental kits na ito? Ito po ay may laman na 400 grams Ensure Milk at 100 capsules ng ascorbic acid. Ang nabigyan na po nito ay mayroon na pong 150,000 senior citizens. Ang isa pa po, para po sa kalusugan, ang bago pong 10-story hospital, ang tinaguriang Maynila Medical Center. Bago po yan, dyan po sa lungsod ng Maynila. Ang isa pa po, ang state-of-the-art, high-tech na COVID-19 facility dyan po sa lungsod. Ang sunod po mga kabalitaan, ang kanyang naging accomplishments sa loob ng halos 3 taon ng kanyang panunungkulan bilang alkalde ng lungsod ng Maynila, na siya po ay very dynamic leader. Halos 24/7 po siya magtrabaho. Yan po sa kanyang opisina, maging sa labas. Makikita po ninyo yan sa kanyang YouTube channel at sa kanyang Facebook page. Makikita po ninyo, halos po hindi matulog si Isko Moreno para lamang libutin ang buong lungsod ng Maynila. Resulta po, pumayat ng husto ang ating alkalde.
Ngunit patuloy ang pagtatrabaho niya para sa kanyang residente bilang ama ng lungsod. Iyan po ang isang kalidad ng isang tunay na namumuno sa isang lungsod. Hindi po patulog-tulog, kundi kahit lampas na sa oras sa kanyang dapat na pagtatrabaho, ngunit patuloy pa rin ang kanyang ginagawa para maging mas maayos ang kanyang lugar na nasasakupan. Ang inyo pong lingkod, binansagan ko po ang butihing mayor ng Maynila na mayor of the masses in Manila. Siya po talaga ay isang alkalde para po sa mga masa. Sapagkat diyan po siya nagmula. Alam po ninyong lahat ang pinaulan ni Yorme. Mangangalakal po siya ng basura diyan po sa lungsod ng Maynila. Nadiskubre po ng host ng That's Entertainment na si Herman Moreno, yung walang tulugan. Yan po nagsimula na mabago ang kanyang pamumuhay hanggang tumakbo po siya sa politika dyan po sa Maynila. Kaya po hanggang ngayon, hindi po niya nalilimutan kung saan po siya nagmula. Kaya po, yung lahat ng pabahay dyan po sa lungsod, yan po ay inaalay po niya lahat sa mga squatters na minsan naging bahagi po siya. Ganun po dapat ang isang leader ng bansa. Marunong lumingon sa pinanggalingan. Ang isa pa pong accomplishment ng ating alkalde, ayuda sa panahon ng pandemya. Lalo na ngayon na nasa ilalim na naman ng enhanced community quarantine ang buong Metro Manila. Yung pinansyal at pagkain na ayuda ay patuloy pa rin na ibinibigay sa mga residente doon. In fact, mga kabalitaan, as a matter of fact, binigyan po ng Department of Interior and Local Government ang lungsod ng isang Certificate of Recognition for efficient and timely completion of the distribution of ayuda last March to April 2021. Ang isa pa, mayroon pong city ordinance ang lungsod patungkol po sa monthly
monetary allowance. Allowance po para po kanino? Sa ating pong mga senior citizens, persons with disability or PWD, at ang solo parents. Magkano po ang binibigay dyan po sa lungsod ng Maynila? 500 pesos. At least mayroon po ang lungsod. Mayroon din po ang qualified public school grade 12 students. Yung mga qualified lamang, yung mga may hirap na mag-aaral sa grade 12 ang binibigyan nito. Kaya po kay Inam, kahit po 500 pesos lamang, at least mayroon. Ang isa pa, bukas na pamamalakad ang nais ni Isko Moreno. Kaya po, ginawa po niya ang policy na ito. Ang Open Governance Policy, dyan po sa lungsod. Ang sunod, birthday cash gift sa lahat pong senior citizens ng lungsod. Magkano po ito? 800 pesos bawat isa. Ngayon po, yung mga nakaraang taon, mayroon po tayong nakikita po sa lungsod na nagtatrabaho po ng mga senior citizen dyan po sa mga fast foods natin. Ito po dahil sa Memorandum of Agreement ng mga business establishments na ito sa ating butihing alkalde dyan po sa lungsod. Ito po ang tinaguriang Jobs for Senior Citizens in PWD. Ito po makikita natin dati. Ang iba po dito ay nag-viral. Itong mga ating mga lolo na nagtatrabaho po sa Jollibee, Chowking, Greenwich, Mang Inasal, at McDonald's Philippines. Binigyan po ng pagkakataong muli ang ating mga senior citizens yan po sa lungsod na makapagtrabaho. Maganda po ang programang ito. Sa peace and order ng lungsod, mayroon po silang tinagurian na Peace and Order Council. Ito po ay kinabibilangan ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP. Binigyan po ng pondo ng lungsod ang naturang bureau ng 8.3 million para po pag-igihin ang kanilang trabaho. Ang Bureau of Fire Protection, binigyan din po ng 14.1 million na pondo ng lungsod. At ang Philippine National Police, 165 million allowance. Iyan po ang binigay para magkaroon ng tunay na katiwasayan dyan po sa lungsod ng Maynila. 2,000 pesos additional monthly allowance para po sa early childhood education teachers. Ito pong bago nilang laboratory building
ang state-of-the-art 4-story public health laboratory dyan po sa lungsod. Ito po ay under doon po sa kalusugan, yung ating nabanggit kanina. Ang solarization project ng lungsod sa mga public schools. Mayroon pong 102 public schools ang mayroon na pong solar panel. Mga kabalitaan, lahat pong ito na kanyang naging accomplishments, ito po ay ilan lamang. Ito po ay ilan lamang. Marami pa pong iba. Kaya lang, ito lang po ang aking ibibigay sa inyo. Mga importanteng accomplishments at qualities ng ating butihing alkalde dyan po sa lungsod ng Maynila. Lahat pong ito, kung si Isko Moreno ay talagang tatakbo bilang presidente ng ating bansa, napakalaking puhunan po ito sapagkat nakikita po ng buong sambayanang Pilipino kung ano po ang ginagawa niya dyan po sa lungsod ng Maynila. Kung siya magiging Pangulo, tandaan po natin, may direksyon ang ating bayan sa kanyang mga kamay. Wala na pong patayan na magaganap. Wala na pong kasinungalingan ang magaganap diyan po sa Malacanang. Wala na pong karahasan, harassment diyan po sa Malacanang sa mga kababayan natin. Isa na, dahil makabayan si Isko Moreno, bibigyan pansin niya ang issue diyan po sa West Philippine Sea. Hindi po katulad ngayon sa administrasyon. Kung ang manok ng administrasyon ang mananalo, patuloy po ang China diyan po sa West Philippine Sea. Patuloy din po ang COVID-19 na ito sapagkat ito po ay isang sumpa na nakakabit ngayon dito po sa administrasyon ni Duterte. Kaya po, ang inyo pong lingkod, tahasan ko pong sinasabi sa inyo, kung tatakbo si Isko Moreno, diyan po ako papalit. Dahil nakita ko kung gaano po siya nagpursige, kung gaano po siya katibay para lamang gampanan ang pagiging pinuno diyan po sa lungsod ng Maynila. Kahit hindi po siya matulog, ang importante ang pagsilbi sa kanyang nasasakupan. Saan pa po tayo? Gusto po ninyo na patuloy ang extrajudicial killings, ang pamamayagpag ng China diyan po sa ating Exclusive Economic Zone or EEZ,
ang patuloy na pagdurusa ng ating mga kababayan dahil sa kahirapan, dahil sa pandemya. Gusto pa po ba ninyo na patuloy na mangharas ang administrasyon? Nasa sa inyo po ang sagot. Ang aking ibinigay na datos ay totoo. Pumunta po kayo sa lungsod ng Maynila, makikita po ninyo lahat ng ito. Kaya po, si Mr. Oragon ng Bayan ay maka-isko mo rin. Nakikita ko po ang tunay na serbisyo publiko sa katauhan niya. Sana magkaisa ang oposisyon sapagkat malapit na po ang eleksyon. 9 months to go. Sa Oktubre po, malalaman na natin kung sino talaga ang tatakbo na presidente, vice-presidente, at mga senador. Lahat pong itong accomplishments ng kanyang pamamalakad dyan po sa Maynila ay madadala po niya dyan po sa Malacanang. Mga kabalitaan, marami pong gusto maging Pangulo. Ngunit ang iba dyan, mandurugas, mandarambong. Hindi naman talaga pagsilbi sa bayan ang nais, kundi ang magnakaw sa kaban ng bayan. Si Isko Moreno, tandaan po ninyo, kung hindi po ito mananalo, kung tatakbo man siya na Pangulo ng ating bansa, magsisisi po ang nagboto sa administrasyon. Kung mananalo naman si Isko Moreno, magkakaroon po ng bagong anyo ang ating demokrasya, ang ating politika dyan po sa Malacanang. Mawawala na po dyan ang berdugo, ang sinungaling, ang mapagbirong presidente ng ating bansa. Alam ko po na baka itong dalawang ito, si Bongo at si Duterte, tandem na ito. Kapag nanalo po ito, agad na magre-resign si Bongo para lamang maging Pangulo uli si Rodrigo Duterte. Sapagkat si Bongo, kahit sampalin ng 10 beses ni Pangulong Duterte, ay hindi po kayang bigwasan, labanan ang Pangulo sapagkat siya ay sunod-sunuran lamang. Iyan po siguro ang plano po nila. Katulad po kung si Inday Sara ang manalo at si Duterte, ang incumbent president, manalo bilang vice-presidente. Kaagyat na magre-resign din si Sara para pagbigyan muli ang kanyang tatay, Digong, na maging presidente muli ng ating bansa.
Iyan po ang mga senaryo na pwedeng mangyari kung sila po ay mananalo muli. Kaya po, iwasan po natin, tandaan po natin, huwag po tayong paluloko sa mga gagong ito. Tandaan po natin, alam na natin kung paano sila manilbihan sa atin. Yumaman po ba tayo? Nagkaroon ba tayo? Ano ang ginawa niya diyan po sa West Philippine Sea? Ano ang nagawa niya sa bayan? Lahat ng kanyang pangako ay napako. Nauwi po sa suntok sa buwan. Lahat ng kanyang sinabi, yan po sa lungsod ng Maynila, ay kanyang tinutupad. Sa larangan ng pabahay, trabaho, pagkain, edukasyon, kalusugan, lahat po pinupunan niya. Lahat po nilalamanan po niya. Lahat ng aspetong ito sa kanyang programa. Hindi po katulad ng ibang administrasyon. Lahat ng ito, ang pabahay, trabaho, pagkain, edukasyon at kalusugan, ang laman po nito ay hangin. Hangin lamang. Nauwi sa wala. Pero dito po kay Isko Moreno, katulad po sa mga sinabi ko kanina, lahat po ito may laman. Sa pabahay pa lamang, mayroon na po siyang 5 na pabahay para sa mga squatters. Diyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya po, kung siya ang magiging Pangulo, ito po ay ipagpapatuloy niya hindi lamang sa lungsod ng Maynila, kundi sa buong bansa. Bigyan natin ng pagkakataon ang ibang politiko katulad po ni Isko Moreno na mamuno sa atin. Sa muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Sa panonood sa aking YouTube channel, sa aking Facebook account, maraming pong salamat. Salamat po sa panonood po doon sa aking tinalakay doon sa aking pong YouTube channel. Mayroon na po tayong 5,700 views. Ito pong issue patungkol po kay Vico Sotto. Yung pinuri ko po ang butihing alkalde ng Pasig City. Maraming salamat po sa 5,700 na nanood. Hindi po tumatago si Mr. Oragon sa pagbibigay ng mga kritisismo sa ating pamahalaan. Bukas po ang aking mga mata, ang aking mukha sa pagtuligsa sa mga mali. Ngunit mas bukas ang aking mga mata at ang aking mukha sa pagpuri sa mga politiko, sa mga taong gumagawa ng kabutihan para sa kanyang kapwa at sa ating bayan. Sa palagian ko pong sinasabi sa inyo, mga kabalitaan, ang tama ay tama. Ang mali ay mali.
huwag gawin. Ang tama ay maging mali at ang mali ay maging tama. Ito po ang inyong lingkod, pansamantalang magpapaalam sa ating programang Ihambalos Mo. Dito po sa ating YouTube channel at ang ating Facebook account, ang Ihambalos Multimedia Channel. Sa muli, ito po si Mr. Uragon ng Bayan. Magandang gabing muli sa inyong lahat.